Magandang araw po, Sir Van. Tawagin niyo na lang po akong Lisa. At yung kaibigan ko naman ay si Mona. Di po namin tunay na mga pangalan. Parehas po kaming tindera sa isang branch ng Frank's Burger dito sa isang probinsya sa Visayas. Salitan po kami ng duty na tig 12 oras. 24 oras po kasi kaming bukas. Kadalasan ay mga driver, may mga hangover at nagpapagpag o mula sa lamay ang mga bumibili sa amin ng mga alanganing oras. Minsan naman ay mga lasing at balak lang talagang magpalipas ng kalasingan bago umuwi. Safe naman ang pwesto namin at kilala na kami sa lugar na yon kahit taga ibang bayan kami. Sanay na po kami na may makaengkwentrong makukulit na customer. Minsan pa ay nag-iingay ang mga ito na di na lang din namin pinapansin. Ang di lang kami sanay, lalo na ako, ay ang makaengkwentro ng kababalaghan sa mismong duty ko. Itong karanasan ko ay nangyari nung gabi o magmamadaling araw na yata yon. May isang grupo ng mga kabataang tumambay sa pwesto namin. Ako ang naka-duty noon at tuwang-tuwa ako kasi makakarami ako ng benta kahit madaling araw na. Kailangan din kasi naming makumpleto ang kota namin sa isang araw. Bale, mga 8 sila noon na magkakaklase. May dala silang kotse at motorsiklo. 6 silang nasa kotse noon at buti na lang ay nagkasya. Lahat sila bumaba. Maliban sa isang nagpaiwan sa loob ng sasakyan. Masaya pa ang mga itong nag-order ng burgers at footlongs. Habang nag-uusap ang mga ito, ay napapatingin ako sa loob ng kotse. Nakatingin lang din ang kasama nila sa kanila na wala yatang balak kumain. Mukhang wala ding balak ang mga kasama niyang yayain siya. Habang kumakain ang mga ito, ay napapasulyap lang ako sa kotse at nakikinig na rin sa mga usapan nila. Galing sila sa lamay at magpapagpag daw sila. Hindi sila makapaniwalang maagang mawawala ang kaklase nilang may sakit sa puso. Napakabata pa daw nito. Habang nagkukwentuhan ng mga ito tungkol doon sa kaklase nila, ay napatingin ako sa kotse. Wala na sa loob ang kasama nilang babae. Ganun na lang ang gulat ko nang nasa likuran na nila ito. Walang imik na nakatingin lang sa kanila. Hindi ko man lang napansin ang paglapit nito sa kanila. Tinawag ko ito at tinanong kung anong order niya. Nagtaka pa ang magkakaibigan at sabay silang napalingon. Sinabi kong di man lang nila nagawang yayain ang kaibigan nila. Mukha pa naman itong gutom. Ganun na lang ang pagtaasan ko ng balahibo nang sabihin nilang wala na silang ibang kasama na naiwan sa sasakyan. 7 lang daw sila at 5 silang nakakotse. Kitang-kita ko din ang matinding takot sa mga mata nila. May napamura pa at nagsabing wag daw akong nagbibiro ng ganon. Lalo akong nanghilakbot. Nang pagtingin ko sa likuran nila ay wala na ang dalaga. Nasabi ko na lang na mukhang nasundan sila. Nagmamadali tuloy ang mga itong inubos ang kinakain nila at umalis. Ako naman noon ang nakaramdam ng matinding takot dahil baka andun pa ang kaluluwa ng kaibigan nila. Sa awa ng Diyos ay lumipas naman ang buong magdamag na wala nang nangyaring nakakatakot. Pero ilang araw lang ang lumipas nang makaranas ng nakakatakot ang kasama kong si Mona. Hindi nga lang sa multo, kundi sa isang aswang. Muntikan nang nalagay sa alanganin ng buhay niya noon. Hindi kasi multo ang naranasan niya kundi gusto siyang gantihan ng nakaaway niya. Siguro dala na rin ng pagod at puyat ay nakapagtaray siya ng gabing yon. Siya naman ang nakatoka noon sa gabi. Naikwento niya sa akin na medyo masama daw ang pakiramdam niya, kaya medyo mainit ang ulo niya nung makaharap niya ang mag-asawa. Nagmamadali daw kasi ang mga ito sa in-order nila, kaya nasabihan niyang maghintay naman at meron pang nakasunod. Nainis din daw siya nang magpadagdag pa ang mga ito ng order, gayong patapos na daw siya sa pagluluto ng patty. Di pa daw pinagsabay. Kaya pabalang ang naging sagot niya dito nang magtanong ang mga ito kung magkano. Nagkasagutan daw sila ng babae nang tawagin siya nitong masungit. Hanggang sa umabot na naibato niya dito ang isang burger. Galit na galit daw ang mga itong umalis at tiningnan daw siya ng masama ng babae.
Simula noon ay napansin kong hindi na siya mapakali. Parang aligaga palagi at di na gaanong nakakatulog. Palagi pa daw sumasakit ang lalamunan niya. Sa tuwing siya daw ang tumatao sa gabi, ay palagi niya daw nakikita ang babaeng nakaaway niya na nakatingin sa kanya ng masama sa may madilim na parte ng pwesto namin. Tapos bigla daw itong mawawala. Minsan daw na napaidlip siya, ay may pusang itim na tumalon sa kanya. Grabe daw ang gulat at takot niya. Wala pa naman daw katao-tao nun sa paligid. Nakalmot pa siya nun sa braso, na magayon at medyo nagnana. Kaya agad siyang nagpa-inject ng anti-rabies. Pero matagal daw bago gumaling ang sugat na yon. Umiiyak pa siya sa tuwing kumikirot ito. Ang pinakamalalang nangyari sa kanya ay nung bigla siyang nakatulog sa pwesto namin. Wala gaanong nabili nun dahil madaling araw na. Nagulat na lang daw siya. Nang magising ay sakal-sakal na daw siya ng isang nilalang na may nakakatakot na mukha. Buti na lang daw at naabot niya ang pambaliktad ng pati. Nahampas niya ito, pero ganun na lang ang gulat niya nang maging pusa ito at mabilis na tumakbo palayo. Simula po noon ay nagpalipat na si Mona ng ibang branch. Nalaman na lang naming aswang pala ang nakaaway niya. Buti na lang din at naipagamot niya sa magaling na manggagamot ang sugat niya. Gumaling naman yon at bumalik na rin sa dati ang kalagayan niya. Sa mga naranasan namin ay mas nakakatakot pa rin po ang buhay kaysa sa patay. Hanggang dito na lang po at sana ay magustuhan ito ng tagapakinig ng channel nyo. Hello po Sir Van. Ako po si Arnel, isang security guard sa isang warehouse sa Bulacan. Madalas po ay panggabi ang duty ko at mag-isa lang ako. Nasanay na ako at hindi na rin ako nakakaramdam pa ng takot. Kahit bali-balita na ang lugar na pinagtayuan ng warehouse namin ay dating tapunan ng mga nasalvage noon. Sa isang buwan kong nagjo-duty doon ay wala naman akong nararamdamang kakaiba. Maliban doon sa pagtunog ng ilang bakal kapag sumasapit ng 3:00 ng madaling araw. Pero iniisip ko na baka daga lang ang may gawa nun, kaya tuloy pa rin ang pag-idlip ko. Pero napansin ko, habang tumatagal, ay parang may kakaibang nang nangyayari sa loob ng warehouse. Parang may nagwawala dahil kinabukasan, nakakalat na ang mga pako at ibang maliliit na tools. Bago ako umalis ay inaayos ko muna para hindi mainis ang kapalitan ko. Pero nagtataka ako dahil panay reklamo pa rin ito sa tuwing papalitan ko na siya. Ayaw niyang maniwala na inaayos ko ang mga materyales, kaya palagi kami nagkakaroon ng diskusyonan bago siya umuwi. Naiinis naman ako noon dahil parang pinapalabas niyang nagsisinungaling ako. Kaya ang ginawa ko noon Sir Van ay doon ako namalagi sa loob. Sobrang tahimik noon at nararamdaman ko yung kakaibang ginaw. Para akong nasa loob noon ng freezer. Kaya doble ang suot ko ng damit at isang jacket. Agad ako nung nakaidlip dahil na rin sa sunod-sunod na pagpupuyat ko. Pero nagising ako nang maglaglagan ang mga tubo ng tubig mula sa kinilalagyan nito. Napaka-imposible po dahil mahigpit itong nakatali ng lubid. Dahan-dahan akong tumayo at nilapitan yon. Nakaramdam ako ng takot nang makitang parang may sadyang pumutol ng lubid. Agad akong napahawak sa baril na nakasukbit sa bewang ko. Iginala ko ang tingin pero sobrang tahimik at nakasara naman lahat ng pwede nitong daanan. Napahinga ako nun ng malalim at napatitig ulit sa nagkalat ng mga tubo. Hindi kaya sinasabotahe lang ako ng kasama ko. Yun ang unang pumasok sa isip ko. Inayos ko na lang ulit yon at pinasyang mag-ikot-ikot sa buong warehouse. Napakalaki din kasi nito at sobrang daming materyales na supply sa isang ginagawang kondominium. Habang naglalakad ako, ay tinututukan ko ng dala kong flashlight ang madilim na bahagi ng warehouse. May itaas na bahagi pa ito kung saan naman nakaimbak ang mga materyales na yari sa kahoy. Paakyat na sana ako doon nang matutukan ko ng flashlight ang ibabang bahagi ng hagdan. Ganoon na lang ang hilakbot ko
nang may makita ako doon na isang figurang nakatayo at nakayukong nakaharap sa akin. Sa pagkagulat ko ay nabitawan ko ang flashlight. Nanginginig pang mga kamay kong dinampot yon at muling itinutok sa ilalim ng hagdanan. Pero wala na ito. Hinanap ko pa ito hanggang sa taas pero wala na akong nakitang tao. Sinubukan ko pa itong tawagin pero napakatahimik ng buong paligid. Naisip kong baka namalikmata lang ako kaya muli na lang akong bumalik noon sa upuan ko at sinubukang makatulog. Pero kahit anong gawin ko ay nanatili lang akong nakapikit pero gising ang diwa ko. Nang maya-maya ay may naramdaman akong parang gumagalaw sa paligid ko. Nakaramdam din ako ng ginaw na parang may yumakap sa aking malamig na bagay. Napadilat ako noon nang tumambad sa akin ng isang dugo ang muka. Halos pugutan ako noon ng hininga sa sobrang takot, Sir Van. Nagtatalon pa ako noon dahil pakiramdam ko ay nakadikit sa mukha ko ang dugo ang mukhang yon. Nang mahimasmasan ako ay doon ko napagtantong natatakpan pala ng towel ang mukha ko. Pero sigurado po ako sa nakita ko. Gising na gising po ako noon. Nang matanggal ko yung face towel sa mukha ko ay nakita ko pong naggagalawan na ang plywood sa taas. Para itong nagsasayawan kaya hindi ko malaman kung naalimpungatan lang ako noon o totoo talaga ang nakita ko. Bigla kasing namatay ang ilaw noon at nagtatakbo na lang ako palabas. Hindi na ako noon nakatulog at naghintay na lang ako sa kapalitan ko sa labas. Pero grabe ang takot ko noon na parang gusto ko na lang umuwi agad. Takang-taka pa ang kapalitan ko noon kung bakit para daw akong aligaga. Agad akong umalis noon pagdating niya. Bahala na ako kung nagkagulo ulit ang mga materyales pero hindi na ako papasok sa loob. Kinagabihan, nang palitan ko yung kasama ko, ay nagtaka na lang ako sa sinabi niya. Mabuti naman daw at nakaligpit lahat ng materyales. Nagtaka din daw siya kung paano ko daw naiakyat lahat ng bagong deliver na mga bakal. Gayong mabibigat daw ang mga ito. Hindi ko na siya nasagot noon dahil dinapuan na ako ng matinding kilabot. Kinabukasan noon ay pinasya kong magpalipat na lang sa mismong project ng boss namin. Naniniwala po ba kayo na ang taong malapit ng mamatay ay naggagala na ang kaluluwa nito? O di kaya ay nakikita na rin ito ang sarili sa anyong kaluluwa o yung tinatawag nating doppelganger? Ako po kasi ay ilang beses ko nang nakita ang kaparehong mukha ng amo ko. Ako po si Anna May, isang private nurse sa isang mayamang pamilya sa Iloilo. Mag-aapat na taong nurse na rin ako nang tanggapin ako ng pamilya na kakilala ng parents ko. Mag-aalaga ako ng matandang lalaki na hindi na makalakad. Dala na rin ng katandaan. Pero wala naman itong major health problem. Kailangan lang talaga ng may mag-aalaga sa kanya at magpapainom ng maintenance at ibang gamot niya. May kasalitan po ako tuwing weekends. Pero madalas talaga ay ako ang hands-on sa lahat ng pangangailangan ni Sir Fred. Ang araw-araw naming routine ay pagkagising niya sa umaga, papaarawan siya ng mga ilang minuto. Kakain ng breakfast niya, papainumin ng gamot at maliligo. Pagkatapos niyang maligo, ay uupo na siya sa paborito niyang armchair sa may veranda at magbabasa-basa ng dyaryo o anumang babasahin na matipuhan niya. Matanda na si Sir, pero hindi pa naman ganun kalabo ang mga mata nito. Ang problema lang talaga niya ay hindi niya kayang kumilos mag-isa. May nakasunod naman sa aming bodyguard niya na siyang tumutulong kapag magsi-CR si Sir o gusto na nitong mahiga. Si Kuya Ramon. Nalaman ko noon na may third eye si Kuya Ramon at madalas nitong kinakwento sa akin. Paminsan-minsan ay may nakikita siyang kakaiba sa mansyon. Tinatawanan ko na lang yon, pero may nasabi siya sa akin na hindi ko magawang tumawa. Yun ay nang sabihin niyang nakita daw niyang naglalakad si Sir Fred papasok ng silid nito na walang ulo. At nang tingnan niya ito sa silid, ay wala naman daw ang matanda at nasa veranda ito, mahimbing na natutulog. Kaya inisip kong pinaglolo ko na naman ako ni Kuya. Pero di ko po in-expect
Nadadating yung araw na makaranas ako ng kababalaghan sa bahay ng amo ko. Tanghali po noon at nagsisiesta si Sir sa veranda. Ako naman ay pumunta sa inuuko pa kong silid para sana mag-charge ng cellphone ko. Papalabas na ako nun sa silid ko nang mapansin kong may taong pumasok sa silid ni Sir. Kita ko po kasi mula sa labas ng silid namin ang buong second floor, lalo na yung silid ni Sir na nasa mismong gitna. Kaya sinundan ko ito dahil hawig talaga ito ng likuran ni Sir. Sobrang lakas ng kalabog ng dibdib ko noon, Sir Van. Pero nang tuluyan na akong nasa loob ng silid ay walang katao-tao. Naalala ko noon ang kwento ni Kuya Ramon. Dali-dali ako nung bumaba at pinuntahan si Sir. Lalong kumabog ang dibdib ko pagkakita sa kanya. Gising na ito at napatingin sa akin. Tinanong ako nito kung anong ginagawa ko sa silid niya. Napatingin ako kay Kuya Ramon na nagtataka din. Tinanong ko siya kung nakaalis ba si Sir sa beranda. Hindi naman daw. Medyo nagtaka din ito sa tanong ni Sir. Sinabi ko na lang na sinisilip ko kung nandun siya. Ang pinagtataka ko ay kung paano niya nalaman na umakyat ako sa silid niya. Hindi na kasi kita mula sa veranda ang second floor. Kinuwento ko kay Kuya Ramon ang nakita ko at ako naman ang tinawanan nito. Ayaw ko daw kasi maniwala. Ito pa po ang mas malala. Minsan naabutan ko si Sir sa silid nito na may kinakausap. Pero nakapikit ang mga mata nito. Tumatawa pa nga ito. Pero ganun na lang ang pagsikdo ng dibdib ko nang biglang magsalita si Kuya Ramon sa likuran ko. Tulak-tulak nito si Sir sa wheelchair. Pagtingin ko sa higaan ay walang nakahiga doon. Naiiyak ako nung napatingin kay Kuya Ramon at di makapagsalita. Mukhang nahulaan na rin niya kung ano ang nakita ko at nangyari sa akin. Nang mapahiga na noon si Sir, ay tinanong ako ni Kuya kung anong nakita ko. Kinuwento ko na may kausap si Sir sa higaan niya. Baka daw ang asawa nitong namayapa na. Sabi ko, parang di ko kakayanin na muling makakita ng ganon. Iwasan ko lang daw itong makita ko. Kaya simula noon, bihira na akong humihiwalay kay Sir. Pero di ko inaasahan na darating ang araw na kinatatakutan ko. Medyo napamahal na rin kasi sa akin ng matanda dahil napakabait nito. Sa kabila ng kalagayan niya ay hindi ito bugnutin. Kagagaling ko lang noon sa 2 araw na day off at pumasok ako kinabukasan. Kapapasok ko lang ng gate nang mapatingin ako sa bintana ng kwarto ni Sir. Napakusot pa ako ng mata noon dahil may nakita akong taong nakatayo sa may bintana. Nang muli kong tingnan ay wala na ito. Kaya nagmamadali na ako nung pumasok ng bahay at umakyat sa silid niya. Pero walang tao. Hinanap ko pa sila ni Kuya Ramon sa buong kabahayan noon nang makasalubong ko ang isang katulong. Tinanong ko kung nasaan sina Kuya Ramon at Sir. Medyo nataranta pa ito at pautal-utal na sinabing nasa ospital na si Sir at maaga pa itong isinugod doon. Tinawagan ko si Kuya Ramon at tinanong ang kalagayan ni Sir. Pero huminga lang ito ng malalim. Pumiyok pa ang boses niya at ramdam kong mapikit ang nararamdaman ni Kuya Ramon. Wala na daw si Sir. Parang namingi ako sa narinig ko. Agad akong napatakbo sa silid ni Sir habang umiiyak. Doon ko napagtanto na baka lahat ng nakikita ko at ni Kuya Ramon ay premonition na mawawala na si Sir. Hindi naman na ako muling nakaramdam ng kakaiba ng malibing na si Sir Fred. Nakakalungkot lang na mawalan ng isang mabait at masayahing amo.